Ito yung itsura ng bahay namin noon at ito na siya ngayon. Ito na, finally, yung share ko na sa inyo yung house transformation namin. Hi mga mare, welcome to my mini vlog. At ito na nga, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng bahay namin dati. At kung mapapansin nyo nga, nakalinoleum lang talaga yung floor namin dyan at sira-sira na nga at hindi na talaga magandang tignan. Nakarap lang din kasi yung flooring namin kaya naman mabilis talagang mabutas yung linoleum. Kaya naman nung nagka-budget na kami, yung pagpapatiles talaga ng flooring yung pinauna namin. Ang hirap din talaga kapag hindi pa nakatiles yung flooring dahil yung dumi talaga kahit magwalis ka pabalik-balik lang. Anyway, konting story time. Ito palang bahay namin ngayon na ipundar naming mag-asawa nung nag-abroad kami. At sobrang nakaka-proud talaga dahil worth it yung pagkatrabaho namin sa ibang bansa. Kaso nga lang nung nag-for good kami dito sa Pilipinas, hindi pa talaga tapos itong bahay na to. Wala pa tong mga bintana at saka pintuan. Tapos nung umuwi nga kami dito sa Pilipinas, nahinto na namin yung pagpapagawa nitong bahay dahil naubusan na nga kami ng budget. Tapos saktong pandemic nga nun, sabi ko sa mama ko, dito na lang kami titira para hindi na kami mangupahan. Kaya naman yung mama ko pa nga yung nagpagawa ng bintana at mga pintuan namin para matirahan na namin to. Tapos naalala ko pa noon, tinirahan talaga namin tong bahay na to na walang pintura, nakarap lang. As in, sobrang lungkot ng itsura niya at napakapangit pa. Tapos kahit nga yung labas ng bahay na to ay hindi pa rin maganda, sa totoo nga lang mukha talagang haunted house. At ito talaga yung patunay na nagsisimula talaga sa baba yung mag-asawa. Pero alam nyo ba, nang hindi pa maganda yung bahay namin, nag-uusap kami ng asawa ko. Sinasabi namin na hindi pa man maganda yung bahay namin nung nilipatan namin. Pero sobrang swerte na namin dahil bata-bata pa nga kami ay nagkaroon na kami ng sariling bahay. 23 years old nga lang kami nung naipatayo namin tong bahay. Anyway, nung nakabuelo na kami, pagbalik dito sa Pilipinas, nagnegosyo kami ng kung ano-ano. Kung ano-ano talaga yung mga binibenta namin product noon at doon na nga nag-umpisa na makabangon kami ulit. Tapos nung nakaipon na nga kami ng pera noon, galing sa negosyo namin, ang una ko nga pinagawa noon, yung room namin. Gusto ko kasing magkaroon ng maganda at maayos na room, kaya naman ayun yung pinauna ko. By the way, ito pala yung itsura ng room namin, maayos at maaliwalas tignan. Anyway, galing nga dun sa pagninegosyo namin ng mga product, nakaipon na kami. At yun nga sana yung ipagpapagawa namin dito sa bahay. Kaso nga lang nagkasakit naman yung anak namin. So ayun nga, nagkasakit yung anak namin at na-diagnose nga siya ng leukemia. At grabe talaga yung kalbaryo at pinagdaanan namin mag-asawa. Lahat din talaga ng savings namin at pati na rin yung puhunan ay naubos na rin sa pagpapagamot ng anak ko. At yung mga panahon na yun, may mga tumulong din talaga sa amin at hindi ko talaga sila makakalimutan. At hanggang ngayon nga ay nagpapagamot pa rin yung anak ko at pang-4 na taon niya na nga ngayon sa pagpapakimotherapy. At tuputulin ko na yung kwento ko, fast forward nga bago pa ako maiyak. Sobrang bait talaga ng Diyos dahil hindi niya talaga kami pinabayaan. Anyway, after nga no, nagsimula ulit kami sa maliit na negosyo. Tapos pinasok ko na rin yung pag-affiliate. At sobrang nakaka-proud ngang i-share dahil sa pag-affiliate ko nga ay dito na namin napaganda at napagawa yung bahay. At syempre sa pagiging teamwork din namin mag-asawa. Actually itong kisame nga namin ay wala talaga kaming binayaran sa labor. Dahil yung asawa ko lang at yung biyanan ko yung nagkabit nito. Tapos ang ganda-ganda pa ng kisame namin dahil PVC na yan at pang lifetime na talaga. Pati nga yung mga ilaw at mga wirings yung asawa ko yung nag-ayos niya. Anyway, sobrang swerte mo na talaga kapag may ganito kang asawa, naka-partner mo sa pagpapaganda ng bahay. Actually, sasabihin ko lang sa kanya na ganito yung gusto ko sa bahay, tapos siya na yung taga-install at taga-kabit. Anyway, nagpakabit nga ako sa kanya ng malaking mirror dito dahil maliit lang yung nakakabit na mirror dito dati at hindi magandang tignan. Nag-DIY din pala kaming magkabit ng mirror dito sa living room. Sobrang ganda nga ng kinalabasan dahil mas naging maaliwalas at lumawak tignan yung sala namin. Anyway, binili lang pala namin yung mga mirror na to sa SM Department Store. Sinukat niya pa talaga yan bago niya ikabit, kaya naman pantay na pantay talaga. At after nga niya, nagpalagay na rin kami ng screen door dito sa main door. At sobrang nagandahan talaga ako dito sa napili kong screen door dahil ang linis-linis niya talagang tignan at napaka-aesthetic. At sobrang nakaka-proud talaga kapag nakikita niyong mag-asawa na paunti-unti yung napapaganda yung bahay. At after nga niyan, yung next project naman namin, gusto namin magkaroon ng aircon sa living room. Kaya naman nagpunta kami dito sa Robinson Appliances para bumili ng split type na aircon. At sobrang sarap din sa feeling bilang mag-asawa dahil paunti-unti nga ay nakakapagpundar kayo ng gamit sa bahay. At syempre bukod pa doon dahil nakaka-proud nga dahil mas nabibigyan natin ng mas masarap at maginhawang buhay yung anak natin. At masarap talaga sa feeling bilang magulang kapag nabibigay natin yung mga kailangan ng mga anak natin. Anyway, naikabit na pala yung aircon sa living room namin. At after nga nun, pinakabit ko na sa asawa ko itong blackout curtain namin at pinagplansya ko na rin siya. Mas maganda kasing tignan kapag planchado yung curtain. And finally, ito na nga yung outcome ng pagpapaganda namin ng bahay. Mas aesthetic ng tignan at maaliwalas. Alam nyo ba, dati nga lang nasa vision ko lang yung gantong itsura ng bahay at ngayon nga ay na-achieve na namin. Napaka-blessed talaga at napakabait ni Lord, basta samahan lang talaga natin ng tiyaga at sipag. At sobrang blessed din dahil halos lahat nga ng gamit namin dito sa bahay ay pinapadala lang sa akin ng mga brand para i-review. At ito nga yung dream house na gusto namin ng asawa ko, yung simple lang pero maaliwalas tignan. At marami pa nga kaming mga pinagawa dito sa bahay. Follow me na lang for part 2 kung gusto mo ring makita.